Magandang araw po. Ang topic natin, box culvert. Mag-design tayo from start. Gagawin natin analysis. And then pag nakuha natin yung stresses, ilalagyan natin ng bakal. So bigyan ko muna kayo ng overview. Ano ba yung box culvert? Ito yung usual na ginagamit nating bridge structure. Hindi yung conventional na nakikita nating may mga pillars. Let's say, yung mga liliit na creek o yung river, gusto natin lagyan ng passage, makatawid tayo. Ang ginagamit natin dito, box culvert. May mga nabibili na precast, pero pwede naman ninyong gawin o i-design ninyo na cast in place. So, dito sa papakita nating sample sa inyo, 2 chamber yung gagawin ko. Kunyari, 8 meter yung wide ng river, lalagyan natin siya ng intermediate wall sa gitna, kaya magkakaroon ng 2 chamber. Pakikita natin yung paano yung approach sa analysis. Siyempre, kailangan muna nating maglagay ng mga loadings. So, samahan niyo ako kung interested kayo. Pilitin nating magkasya in 30 minutes. Simulan natin dito sa drawing na nilagay ko rito. Analysis and design of double chambered box culvert. Kunyari, ito yung natural grade ng river. Maliit lang siya. So, ang gusto nating maging size ng bridge, yung tawidan, ito yung ibabaw ng karsada. Tatawid tayo dyan. Ito yung tambak, tatambakan natin. So, kailangan natin ipwesto yung nakikita ninyo na to, na yan sinasabi kong box culvert. Mag-i-introduce tayo ng center wall. Kaya nagkaroon ng 2 butas. Diyan dadaan yung tubig, yung river, yung waterways. So, nilagyan natin ng dimension. Even yung distance yan, 4 meters by 4 meters. But, importante, maglagay muna tayo ng preliminary size para makapag-compute tayo ng loadings. Preliminary size, sabi ko dito, meron tayong TS, TW, and DS. Ano yung TS? Designation natin as top slab. Yung, yung TW is 300. Yung thickness of wall. And then yung BS, bottom slab is 300. So, uniform yung thickness. Ngayon, ito importante. Sa calculation ng bridge, kahit hindi dito sa box culvert, mamili tayo ng loadings. Ano bang klaseng track yung gusto natin padaanin? Yung allowed na pumasok. Kung naobserbahan ninyo bago kayo dumating sa tulay, may mga sign dyan, makita nyo. Meron kalagay 10 tons, 15 tons, 20 tons. Paano nating nasasabi? Paano nasasabi nung designer na yun ang capacity? So, ang isa sa mga nalalaman ko, ito yung load parameters na kinuha ko. Punta tayo sa website ng ASTO. Mamili tayo ng track profile. Dito sa example na ilalagay ko is 4 meter ang spacing ng gulong. Ang wheel load is W1 and W2. Makita nyo, hindi parehas ng weight. 35 kN at saka 140 kN. Ito yung tinatawag nilang 30 tons. So, ginamit ko, siya yung ginamit kong profile. Importante yung space ng gulong at saka yung weight ng gulong. Loaded po siya, Siya yung dadaan dito. Kaya kung mababasa ninyo rito, sabi ko, load analysis procedures. Ito yung gagawin natin. Meron tayo ditong moving load, simulation, soil pressure calculation, and then stress analysis by MDM or moment distribution method. So, sa moving loads, simulation, kung nare-recall ninyo yung theory of structures para doon sa mga estudyante, tsaka yung mga engineers, Kung nakalimutan na ninyo, pag tayo nag-compute ng maximum loading using moving loads, meron tayong ginagawa dyan, Alam natin yung space ng gulong at saka yung weight ng gulong. Pararaanin natin doon sa tulay. Magkakaroon tayo ng simulation. Kunyari, itong 4 meters, bago siya pumasok, itry muna natin yung first wheel dito tutungtong. Ang susunod na step, ilagay mo sa gitna. Nasaan ang maximum reaction. Kunyari, dito sa example na na-compute ko, maximum reaction will happen when these 2 wheels, yung W1 and W2, is equidistant mula dito sa center wall. Kung ito 4 meters, 2 meters ang layo niya mula sa center wall, yung back wheel, another 2 meters naman para sa front wheel. Diyan tayo magsisimula para makompute natin yung loadings na manggagaling dito sa profile na kinuha natin sa ASTO. Next, constant, weight of soil, weight of concrete, and then yung angle of proposed ng lupa. Kailangan natin lahat yan para sa calculation ng pressure ng lupa. Yung dito, yung active pressure. At saka yung weight ng concrete para makompute natin yung dead load. As well as yung lupa.
Then, soil pressure calculation. Ito yung gagamitin natin. Sa soil mechanics, meron tayo yung height ng lupa. Gagamitin natin yung unit weight. Makukuha natin yung active pressure. Stress analysis by moment distribution method. Meron akong isang video. Pinakita natin dyan yung kung paano natin tinatabulate yung moment distribution method. Paano natin kinocompute yung process, yung procedures. Meron tayo dyan. Nandiyan po. Ipopost ko sa video na to. No? Makikita ninyo. Hanapin po ninyo yon. Itong approach nito, kasi mag-assume tayo ng 1 meter strip. Alam natin, ang box culvert na haba yan, mahaba. So, sabihin natin, mga, let's say, 15 meters or 12 meters. But kukuha tayo ng 1 meter strip para makalculate natin yung loading sa ibabaw at saka yung pressure sa gilid. I hope nasusundan nyo ibig sabihin, ano? But yung analysis ng stresses, pwede natin gamitin yung approach na ginagamit natin sa MDM, sa beam, yung moment distribution ng beam. Yun nga yung sinasabi ko sa video. Sundan po ninyo yun, kasi ang ipapakita kong example ng moment distribution, hindi natin kukumpletohin. Pagbibigay ako ng ilang outline. But kung gusto niyo makompute lahat, ipanoorin po ninyo yung isang video ko. Ito na, no? Schematic diagram to, ano? Single line na lang yung box culvert natin kasi engineering na siya, no? Lalagyan natin ng loadings. Makikita natin dito, hindi ko na pinakita yung calculation dahil very basic. Yung uniform distributed load, ito yung sa ibabaw. Box culvert, 10 kN per meter. Ito yung weight ng slab. Sa simulation na ginawa ko, makikita natin dito, ito yung weight ng gulong, 35 kN and 140 kN. Idadagdag natin doon sa loading sa ibabaw. Soil active pressure, ito naman yung formula, no? Unit weight of soil times height times 1 meter strip. Triangular siya. Ngayon, paano natin nakuha itong trapezoidal pressure sa ilalim? Reaction siya, no, ng lahat, ano, weight ng truck, weight ng dead load ng box culvert at saka yung tubig. Naglagay tayo, let's say 1 meter height yung tubig sa loob, yung dumadaan. Idagdag natin yun. Magkakaroon tayo ng reaction sa ilalim. Makukuha natin itong unit na to, 220 kN per meter. Doon sa dulo is 260 kN per meter. Tatanong niyo sa akin, bakit naging trapezoidal? Dapat sana uniform distributed load yan. Reaction ng lupa yan. Pero naging uneven yung reaction niya dahil yung maximum weight ng gulong na punta rito sa tapat na to sa right side. Kaya ang nangyari, hindi balanse. Kailangan natin yan sa pag-analyze ng stresses ng wall element ng box culvert. Natural, dito sa kabilang side, kung anong pressure dito, sa kanan, yun din ang pressure doon sa kaliwa. So, ang gagawin natin dyan, ang diskarte dyan, gagamit tayo ng moment distribution. Kailangan natin siyang unatin. Papakita ko sa inyo yung technique. So, ito yung sinasabi ko. Karoon tayo ng loadings. Base rin sa pinakita natin kanina, yung buo pa yung configuration ng drawing. But ang style, sabi ko rito, load distribution, stress configuration. Parang inunat natin yung box culvert. Although makikita nyo, nandyan pa rin yung letterings natin, ano? Yung letters, A, B, C, D, E, F, and then A, umulit siya uli. Paikot siya. Makikita ninyo rito yung mga loadings, gagaya, for example, yung from A to C, meron tayong 10 kN per meter. Kanina. Then yung wheel load 35 at yung 140 kN yung wheel sa likuran ng truck. Ito yung soil pressure, yung 21 kN per meter do sa side. Dito naman yung reaction sa ilalim ng lupa, D to F. And then sa kabilang side, yung katapat nito, yung sa side, 21 kN meter. Even yung distances, 4 meters, pare-pareha siya. Makikita natin dito yung calculation ng fix and moment. Ito yung sinasabi ko. Magbibigay tayo ng ilang lines. Panoorin na lang po ninyo yung sinasabi kong video na meron tayong complete calculation ng moment distribution, pati yung mga reaction, kinumpute natin doon. Yun na lang ang gawin ninyong pattern. Although pakikita ko pa rin, mabilis lang, FEM or fix and moment. Paano diskarte niyan? Kunyari from A to B, kakat natin siya, isolate natin yung A to B. Ano po? Ilalock natin yan. Yun ang principle ng fix and moment. Ito yung formula for uniform distributed load. Gagamitin natin is WL square over 12 kung nare-recall ninyo. Kaya sabi ko rito, FEM or fix and moment AB. Saan yun? Dito. AB
Meaning, nagsimula ka dito sa point A, papunta ron. Equals 13 kN meter. Kaya nakalagay doon UDL. Kasi ang kinukonsider natin itong UDL, yung 10 kN meter. Dito sa point AB, balik ulit tayo sa AB, ano? AB, point naman. Kasi meron tayo yung gulong. Yung weight ng gulong, 35 at saka 140. Makukuha natin itong loading na to, no? 20 kN meter. Ito naman yung formula ng point load dito. So, makukuha natin, i-add natin, ano? For FEM-AB, pagsamahin natin yung UDL at saka yung point load, makukuha natin is 33. Para dito yan sa AB. And then, the same procedures gamitin natin. Kung mapapansin nyo dito sa pangalawa, triangular naman. Kaya nakalagay doon, triangular FEMCD. Ang loadings dyan, nakita nyo, ano po? Triangle. Apply natin yung unit na 21. Yun. Then yung distance, L, 4 meters again, divide by 30, makukuha natin to. Kasi kailangan natin, pagdating natin ng tabulation, dito sa point na to, moment distribution tabulation. Ito yung procedures. Paano bang mag-compute ng moment distribution? Ito yung standard tabulation or lines na ginagawa natin. Meron kayong makikita rito, DF or distribution factor, 0.5 nilagay ko rin. 0.5, 0.5. Bakit naging 0.5? Kung minsan nangyayari magkaiba. Kailan nangyayari yung magkaiba? Kung ang distances ng span is magkakaiba. Dito kunyari 4, dito naging 6. Di natin pwedeng apply uniform 0.5. Eh dahil ang spacing natin is consistent, 4 meters, 4 meters, 4 meters. At pati yung thickness natin, kung naalala nyo doon sa preliminary drawing, ano, pinakita ko kanina. Ang thickness natin is uniform, 300 mm thick. Kaya yung I over L, yung formula ng calculation ng distribution factor, ang makukuha natin is 0.5. So, ang susunod na line is fixed end moment. Yung nakuha natin dito. Nandito tayo sa point A, ano? Point AB. Yung value na nakuha natin na 33, apply natin dito. Pagdating sa point B, apply din natin. So, pagkukombine natin yung dalawa. Example natin dito sa gitna, no? Kunin natin yung difference. Kunyari, magkaiba. Dito tayo. Ito, magkaiba. 17 and 18. Kunin natin ang difference. Yung difference niya, multiply natin ng distribution factor na 0.5. And then, ipapasa natin yung kalahati doon sa kabila. Sa kabilang point. Kunyari, nasa D tayo. Papasa natin yung kalahati nito. Pasok natin dito sa kabilang column. Pagdating sa C, magkakaroon siya ng kalahati ng 0.5 which is 0.25. Ito naman doon sa kabila, ipapasa niya ron. Distribution niya, dinidistribute niya yung moment. Hanggang matapos natin yung buong cycle. Ito yung per cycle. From distribution factor hanggang balance. Fixed end moment, yung galing dito sa calculation. Sana po, nasusundan ninyo, no? And then yung carry over moment, binalansin natin, hinati natin, pinasa natin dun sa kabilang point. Hanggang sa mag-balance tayo, i-add natin mula dun sa original na 33. For example, 33. I-add natin yung binalance natin na minus 11. Idadagdag natin. Makukuha natin, ang difference is 22 kN meter. Hanggang mapansin niyo, nagparehas yung value. Kamukha nito, 38.5, yung isa 38.25. Malapit na siyang magparehas. Ibig sabihin, tapos na tong point na to. Ang itutuloy natin yung hindi pa ba magkakapareho, meron 33, meron ng 12.25. Ulitin natin yung procedures. Ito yung per cycle na tinatawag. So, yun po yung sinasabi ko, no? Kung gusto ninyong mapanood yung complete procedures ng moment distribution, hindi ko nasasama rito. Sabi ko nga, kulang 1 oras para makompleto natin yung discussion. Panoorin na lang ninyo yung video na yun. At makikita ninyo, pati yung calculation ng mga reaction. So, papakita ko na sa inyo yung result. Ito na yung stress results dito sa taas. Makikita natin, ang mga units is in kilonewton meter. Ito yung diagram ng box culvert. Point A, B, C, D, E, F. Hindi ko na pinakita yung F kasi kung anong makukuha natin na design moment sa mga stresses ng elements, yun yung i-apply natin. Typical naman siya dito sa kabilang side. So, point 8, nakuha ko rito, base rin sa moment distribution na in-explain ko kanina, 35 kN meter. Makita nyo dito sa point B, 43. Mas malaki siya kaysa doon. Pero dito, nakuha natin sa point C, yung corner is 30 kN meter. Sa mid-height,
yung bending sa mid-height, 43 kN meter. Dito sa corner ng point D, 70 kN meter. Nakita nyo, magkakaiba siya, no? Doon sa mid-distance between E and D, negative moment as 122 kN meter. Dito sa support, 216 kN meter. Tignan nyo yung mga direction, ingat kayo dyan. Kasi dyan natin nilalagay yung reinforcing bars kung nasa saan yung critical point. Ba't ganito ang diskarte, ano? Kunyari dito sa taas, sa top support, nakita nyo 43 kN meter. Ginagawa ko sa ganyan, ina-adapt ko na siya. Yung 43, ina-adapt ko na rin sa A at saka yung sa C. Ginagamit ko kung ano yung design moment na gagamitin ko sa top. Yun na rin ang gagamitin ko sa dalawang nasa side. So, adapt natin yun. Mahirap kasi yung magkakaiba yung size ng bakal. Kinukuha ko na yan. But dito sa side, sa pressure na nanggagaling sa lupa, 43 kN meter. Dito sa mid-height, sa center is 43 kN meter. Sa baba, 70 kN meter ang nakuha natin. Kung mapapansin niyo, mas malaki dito. Kasi yung reaction nanggagaling dito sa taas, dala niya lahat eh. Kanina doon sa tabulation, kung napansin niyo, kung ibabalik niyo yung video ko, dito talaga sa point na to, yung dalawa na yan, dito sa bottom, kasi nandiyan lahat yung weight ng gagaling doon sa taas. Nandiyan na lahat. Kaya tama lang, ano po, yung nakuha nating result. Ngayon, kung nakuha na nyo, sabi ko nga, i-adapt natin dito, yung pinakamalaki. Kunyari dito, sa mid-span, kukunin ko yung 122. But dito sa support is 216. Pwede mong gamitin itong 216 all throughout sa bottom, yung 45 all throughout doon sa top. Dito naman sa wall, ang gagamitin natin, pag ganyan, ginagamit ko yung 70 kN, yun na i-apply ko all throughout sa height, dito sa tatlong vertical element. So makita natin dito, no? Sabi ko, flexure. Ito yung usual naman ginagamit natin. Apply natin yung formula na yan, ano? Moment ultimate. Alin yan? Ito, yung mga moment. Pasok natin yan dyan. Kung gusto niyo makuha yung size ng bakal. So dito, meron tayong formula, no? Yan yung formula ng flexure na ginagamit natin. Yung B, anong gagamitin natin? Yung 1,000 mm, ito yung 1 meter strip. Apply lang natin dito. Yung D, yung thickness natin, 300. Tanggalan mo ng cover. Ang effective depth niya ay mula doon sa top hanggang doon sa ilalim. Alisin mo yung cover sa center ng rebar, yun yung magiging D. So, apply natin yung W. Paano makuha? Yun yung W. Ilagay natin dito. And then yung value ng rho, ito yung formula. Strength ng concrete at saka bakal nakalagay dito. 28 MPa sa concrete. Sa FY, sa bakal is 414. Yan po yung magkamats, ano? Pagkaka 28 MPa yung concrete natin, ang gagamitin natin sa bakal is 414 MPa. So, dito na yung detail. Pakita ko sa inyo. Kinat ko na lang siya. Makikita natin, ito yung top slab. Ito yung wall sa gitna. Ito yung bottom. Kung mapansin niyo, no, bago ko makakalimutan, magkaiba yung thickness. Ni-revise ko yung thickness. Kasi ito naka-submerge sa lupa. Nasa tubig siya. May lupa dyan. Kaya ginawa ko yung concrete cover, kinapalan ko, kinumpit ko siya. Lumabas is 400. Dito sa taas, 300, okay lang kasi naka-elevate dyan. So, ang mangyayari, yun lang sila magkaiba. Pero yung thickness ng wall, yung vertical element is 300 pa rin, maintain ko. Ito na yung bakal. In-apply natin, kung napansin niyo sa drawing ko, no? 16 at 250 mm top and bottom. Yan dalawang bakal na yan. Diretso yan. Then, naka-bend siya sa dulo, 90 degree bend. 90 degree bend. So, dito, meron tayong corner bars. Kung napansin niyo to, no? Dun sa canting, yung corner. Lahat ng corner ng cells natin is merong canting. Naka-slanting siya. Naglagay tayo ng corner bars. Ang ginamit ko is diameter 16 at 300. Sabi ko, corner bars. So, ang spacing ng bakal natin dito sa vertical, sabi ko is diameter 16 at 250 each space. Dito sa baba, ang ginamit natin is 20 mm at 200 top and bottom. Kung napansin niyo, magkaiba, 20 mm ginamit ko rito, dito sa kabila is 16. Ano po? Ang spacing niya mas malimit compare dito, relatively, dahil doon sa maximum bending moment na ginamit ko. Inadapt ko yung 216, kaya nakuha ko ito. I-try na lang po ninyo, no? Gamitin niyo yan. Using this formula, madiderive niyo yung size ng bakal, and then, pati yung spacing.
Yung ating longitudinal bars, sasabihin nyo, itong mga bakal na ipinresent ko, puro horizontal and vertical direction. Yung longitudinal bars, yung tinatawag natin temperature, pwede natin ilagay dito yan, mahahawa yan. Kunyari, dyan, maglagay kayo na isa dyan, isa dito. And then, ang spacing nito, ang spacing niyan at every 300. Ano po? Mahaba yan, mahaba. Yan yung longitudinal. Top and bottom, para hahawak lang dito sa main reinforcement. Ang tinatawag nating main reinforcement yung red. Yan lahat ang main reinforcement. Natural, sa vertical, maglalagay ka rin. Meron ka din dito. 300, ano po? Ang spacing niya. Siya yung mag-hold do sa main rebars na kulay red. So, meron din tayo dito, meron tayo dyan. Ang spacing niya is every 300. Ang direction, pahaba. Ano po? Yan. Dito, ganun din sa baba. Siyempre, top and bottom din, longitudinal. At every 300. Every corner, lagyan nyo para merong hahawak doon sa bakal. Yan, yung mga nilagay ko, ano? So, ganyan ang diskarte ng pagdidesign. Kung i-recall ninyo yung analysis natin kanina, nagsimula tayo sa preliminary size para magkaroon tayo ng loading. Then, i-analyze natin yung loadings. Kung gagamit tayo ng track loading, kung ano yung gusto ninyo loadings, yun yung i-assign natin sa ibabaw, yung may gulong, yung pinakita ko kanina, plus yung dead load. Ano pa? Yung weight ng tubig, yung nilagay natin, kasama yung sa analysis para makuha natin yung uplift force. Like and share na lang po kung nagustuhan niyo yung topic natin at pakihantay na lang yung mga susunod na video related sa design at saka kung ano pa man yung, kung meron po kayong mga requests, message nyo lang ako sa YouTube channel at pilitin nating ma-discuss. Sa inyo po ako kumukuha ng idea kung ano yung gusto nyong i-discuss ko sa design, pwede rin sa estimate. Salamat po at kita tayo uli sa susunod. Thank you for watching. God bless.